Alam mo yung mga kwento na paulit-ulit mong naririnig mula pagkabata. Tapos kahit ilang ulit pa, parang may bago ka pa ring nadidiskubre sa bawat salin-salin ng salita. Ganon yung kwento ni Lola Minda. Isang kwento ng isang babae, isang sipol, at isang sumpa na hindi talaga basta-basta. At hindi lang ito basta kwentong pampatindig balahibo. Kwento ito ng pamilya namin, ng dugo namin, at ng kung bakit hanggang ngayon walang sino man sa amin ang naglalakad mag-isa sa dilim o humihip ng sipol pag walang dahilan. Bago tayo tumungo sa kwento, gusto ko lang ulit magpasalamat sa mga nakapag-subscribe na sa channel. Kung ikaw hindi pa, mag-subscribe ka muna at itap ang notification bell para updated ka sa video na ilalabas natin. Ito ang kwento ni Lola Minda at kung paano siya muntik na maging halimaw. Ang misteryosong pagsipol ni Lola Minda. Kwento ng isang babaeng nayanggaw. Unang kabanata ang simula ng lahat. Ako nga pala si Jorlax, hindi ko tunay na pangalan. Ako na ang tagapagkuwento ngayon. Pero ang simula nito, nagsimula kay Papa, kay Thelmo. Bata pa si Papa noon nang una niyang marinig ang tungkol sa yanggaw. Sa totoo lang, hindi niya agad sineryoso. Akala niya folklore lang, urban legend, o yung tipong gawa-gawa lang ng matatanda para di ka gumala sa gabi. Pero isang gabi ng brownout sa baryo namin, yung tipong walang TV, walang cellphone, puro kuliglig at alingaw-ngaw lang ng mga kwento. Dun ko siya unang narinig magsalita tungkol kay Lola Minda. Alam mo anak, hindi lahat ng aswang ay lumilipad. Minsan, yung pinakaordinaryo sa mga tao, yung palangiti, yung mapagbigay, sila yung may dalang lihim. At sa sinabi niyang yon, bigla siyang tumahimik. Parang sinapian ng ibang alaala. Tumingin siya sa malayo, hawak-hawak ang luma at kinakalawang na sipol na parang yari sa obsidian. Maitim, makintab at mabigat sa kamay. Sipol ni Lola Minda. Yan ang nagsimula ng lahat, pulong niya. Taong 1872. Isang taon ng kaguluhan sa bansa, pero sa baryo nila noon. Isang bahagi ng Tigbawan sa Iloilo, payapa pa raw ang buhay. Simpleng komunidad, simple rin ang mga tao. Dito nagsimula ang kwento ni Lola Minda. Hindi pa siya tinatawag na Lola noon. Dalaga pa lang, kilala na siya sa pagiging masipag at matapang. Yung tipo ng babaeng hindi basta nagpapasindak, kahit sa mga chismis ng aswang, kapre o tikbalang. Sa umaga, naglalako siya ng gulay, sitaw, kalabasa, ampalaya. Sa gabi naman, mani ang paninda niya. Kahit dilim na, tuloy pa rin siya sa pagbebenta. Kabisado niya ang mga kalsada. Kabisado rin siya ng mga tao. Parang parte na siya ng buhay sa Tigbawan. Pero kahit gaano kakabisado ang isang lugar, may gabi talagang hindi mo kayang i-predict. Isang Sabado ng gabi, sabi ni Papa, sa bawat salaysay ni Lolo dati, yon ang gabi na nagbago ang lahat. Madilim ang buwan, wala man lang liwanag na sumisilip mula sa langit. Tahimik ang paligid, maliban sa kuliglig at ilang lasing sa tindahan ni Mang Isko. Doon pansamantalang nakitulog si Minda dahil inabutan siya ng gabi sa paglalako. Diyan ka na muna anak, madilim na at baka makasalubong ka pa ng kung ano. Payo ni Aling Chion, may-ari ng tindahan. Pero ang hindi nila alam, yung kung ano ay nandoon na rin pala sa loob ng tindahan. May grupo ng mga manginginom sa isang sulok. 5 sila. Lahat taga-baryo, maliban sa isa. Hindi kilala. Tahimik. Hindi nagsasalita. Basta lang nakatingin. Matangkad, maputla ang balat, parang hindi sanay sa ilaw o tao. Yung tipong may aura na hindi mo maipaliwanag.
Pero ramdam mo agad, ibang klase siya. Ang sabi ng isa sa mga kainuman, "Galing to sa Capiz, pinsan ng misis ko. Baka magtatagal dito." Narinig yun ni Minda habang nakahiga sa papag malapit sa dingding. Hindi niya alam kung bakit, pero mula nang dumating ang dayong yon, parang lumamig ang hangin sa loob. Kahit walang bintilang bukas, parang may dumaan na ihip ng hangin sa batok niya. Parang may nanonood. Nang sinulyapan niya ang lalaki, laking gulat niya nang magtama ang kanilang mga mata. At sa tingin pa lang, hindi na siya nakatulog ng buo o mahimbing. Kinabukasan, alas 5 ng umaga. Bumalik si Lola Minda sa bahay nila. Pero hindi siya yung Minda na kilala ng mga kapitbahay. Tahimik, hindi umimik, walang kwento, walang ngiti. "Anong nangyari sa iyo?" tanong ng nanay niya. Tahimik lang siya. Umupo sa tabi ng kalan, tumingin sa bintana. "Hindi ka ba nagkaproblema sa daan?" Hindi siya tumugon. Pero maya-maya, narinig ng ina niyang may binubulong si Minda. Maliit lang, mahinang parang himig. Para bang sipol. "May kausap ka ba, anak?" tanong ulit ng ina. Lumingon si Minda. Matalas ang tingin. Hindi galit, pero malalim. Parang hindi lang mata, kundi isang buong kasaysayan ng kadiliman ang nakatingin sa iyo. At mula noon, nag-iba si Minda. Minsan, makikita mo siyang nakatingin sa kawalan, tapos bigla siyang mapapangiti. Minsan naman, naglalakad siya sa gabi na parang may sinusundan, pero wala namang kasama. Ang mas nakakakilabot, sa bawat huni ng sipol, o yung sipol na luma, kulay itim at may ukit sa gilid, parang may dumarating. Mga pusa, mga ibon, mga insekto, mga hayop na hindi karaniwan sa lugar nila. Walang nagsalita, walang nagtangkang magtanong, pero ramdam ng lahat, may bumabagabag sa kanya. Fast forward tayo. Ilang taon ang lumipas at ipinanganak ang anak ni Minda, si Lolo Gabino. Ngunit hanggang sa paglaki ng kanyang mga anak, hindi na bumalik sa dati si Minda. Hindi na siya yung palatawa, kwela at kwento ng baryo. Hindi na siya yung Minda na kilala nila. Sabi ni Papa, may araw daw na bigla na lang niyang nakita si Lola Minda sa likod bahay nila. Nakaupo sa ilalim ng punong niyog. Hawak ang itim na sipol at umiindak sa isang himig na walang tunog. Walang hangin, walang ingay. Pero ramdam mo ang bigat sa paligid. At sa gabing yon din daw ang unang gabi na kinagat ng aso nila ang sariling buntot hanggang madugo. Walang dahilan, walang paliwanag. Babalik ako sa sinabi ni Papa. Hindi lahat ng kwento ay katang-isip at hindi lahat ng inaakala mong matanda na ay mahina. Minsan, sila ang may hawak ng mga lihim na kayang gumising sa mga patay. Dito nagsimula ang pagbagsak ng gabi sa buhay ni Lola Minda. Sa tingin ng iba, baliw lang siya. Pero sa totoo lang, biktima siya ng sumpa. O baka naman, alagad. Hindi namin alam kung ano talaga ang totoo. Pero isang bagay ang malinaw. Mula nang ihipan niya ang sipol na iyon, hindi na siya muling naging siya. At sa bawat kwento ng aking ama, isa lang ang paulit-ulit niyang bilin sa amin. Kapag may narinig kayong sipol sa dilim, lalo na kung wala namang tao, huwag ninyong sasagutin. Huwag na huwag kayong hihipon pabalik. Bago tayo magpatuloy sa video, huwag kalimutang na i-like ang video at mag-subscribe ka sa channel. Malaking tulong ito dahil ako'y nagsisimula pa lamang para palakihin at pagandahin pa lalo ang mga susunod pang video. I-tap mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod natin mga uploads. Ikalawang kabanata, Tigbawan,
at ang paglalako. Sabi nga nila, kung gusto mong maintindihan ang isang tao, balikan mo kung saan siya nagmula. Kaya bago pa nagsimula ang kababalaghan, dapat mo munang kilalanin si Lola Minda sa mundong ginagalawan niya, sa Tigbawan, Iloilo. Kung ngayon mo siya makikita, malamang iisipin mong isa lang siyang ordinaryong tindera. Yung tipong may dalang bayong, naka-duster, may panyong nakaikot sa ulo at laging pawisan pero nakangiti. Pero back then, si Minda ang tinaguriang reyna ng lakaran sa baryo. Literal. Kasi sa araw-araw, lakad ang puhunan niya. 4:00 pa lang ng umaga, gising na siya. Habang tulog pa ang karamihan, gising na siya para magigib, maghugas ng mga gulay at ayusin ang paninda. By 5:00 ng umaga, bitbit na niya ang bilao. May mga tanim na ampalaya, talong, sitaw, kamote, at minsan kahit patola. Tapos buong umaga siyang naglalakad mula bahay-bahay para magbenta. Simple lang ang buhay noon sa Tigbawan. Walang mga mall, walang fast food, walang delivery app. Kung gusto mong kumain ng gulay, kailangan mong hintayin si Minda o puntahan siya sa pwesto niya sa gilid ng kalsada. Kaya kahit papaano, kilala siya. Mahalaga siya. Pero ang tunay na giling ng buhay ni Lola ay sa gabi. Pagkatapos ng hapunan, imbes na magpahinga tulad ng karamihan, naghahanda siyang muli. This time, mani naman ang paninda niya. Yung mga nilagang mani na inaalok niya sa mga lalaki sa inuman, sa mga batang naghihintay ng kwento mula sa matatanda, at sa mga dalagang palihim na umaasa ng ligaw habang kumakain ng mani sa balkonahe. Bitbit niya ang isang gasera at ang sipol niya. Oh, yung itim na sipol na yon. Pero teka, hindi pa siya yanggaw sa part na ito. Wala pang kasumpa-sumpang pangyayari. Ang itim na sipol na yon, gamit lang niya noon yon para ipaalam sa mga suki na andyan na siya. Tunog ng sipol habang papalapit siya sa tindahan ni Mang Isko. Sabi ng matatanda, may ritmo ang sipol niya. Parang may tugtuging di mo maintindihan pero kakapitan ka. Baka nga parang TikTok sound ngayon. Paulit-ulit pero di mo matantanan. Ganon. May vibe. Walang masyadong nagduda. Sino bang mag-aakala na sa simpleng paglalako at pagsipol-sipol ay may kapangyarihang nagsisimulang magising? Isang gabi ng Sabado habang abala siya sa pagbebenta sa isang tindahan sa may gilid ng kalsada, napansin niyang nagkakumpulan na naman ang mga lalaki. Laging ganun pag weekend. Inuman, kwentuhan, hiritan. Uy Minda, mani ka na naman. Ikaw na talaga itong reyna ng gabi ah. Tukso ng isa. Ngumiti lang si Lola, sabay abot ng supot ng mani. Reyna ng mani, reyna rin ng kita. Pabirong sagot niya. Saktong Gen Z energy. Kalog, witty, pero may dating. Pero yung ngiting yon, yun ang huling beses daw na nakita siyang ngumiti ng buong puso. Kasi habang nagbebenta siya, may napansin siyang bagong mukha sa grupo ng manginginom. Siya, ang dayo mula sa Capiz. Ang presensya niya, biglang nagpalamig sa paligid. Hindi siya kagwapuhan, hindi rin siya mukhang masama. Pero yung mga mata niya, parang hindi lang tumitingin. Parang sinusuri ka, inaaninag ka, hinuhukay yung loob mo. Tahimik lang siya sa tabi ng mga lasing, di makibo. Pero parang aware siya sa lahat ng nangyayari. Nasa isang sulok lang siya, hawak ang baso, pero hindi umiinom. Kaling Capiz yan, narinig ni Lola mula sa isa sa mga kainuman. Pinsan daw ng asawa ni Nardo, baka dito na raw titira. Capiz. Kahit sa panahong yon, may bigat na ang lugar na yon sa usapin ng kababalaghan.
Para bang kung ang Manila ay para sa showbiz, ang Capiz ay para sa mga engkanto, aswang at kung ano-anong multo. So nang marinig ni Minda yon, may kirot siyang naramdaman. Hindi takot, pero parang may sumundot sa balikat niya. Like, warning. Pagka-uwi niya ng gabing yon, may kakaiba siyang naramdaman. Hindi siya napagod, pero parang bangag siya. Parang ang bigat ng katawan niya, pero alerto ang isip. At sa sobrang alerto ng utak niya, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naiisip. Yung lalaking yon, yung mga mata, at ang mas nakakatakot, parang may sipol siyang naririnig, hindi galing sa kanya. 1, 2, 3. Tatlong sunod-sunod na huni. Mahaba, matinis, pero hindi siya ang humihip. Kinabukasan, wala nang ibang pinag-uusapan sa baryo kundi ang bagong dating. May ilang nagsasabi na may lahi raw itong mangkukulam. May mga tsismosa naman na nagkwento na nakita raw si Minda at ang dayo na nag-uusap sa likod ng tindahan. Pero ang totoo, hindi nagsalita si Minda. Hindi niya pinansin ang mga tanong. Hindi siya bumalik sa tindahan kinabukasan. Hindi siya muling naglako. Hanggang 1 linggo ang lumipas at doon na siya nakita, nakaupo sa may ilalim ng puno ng saging sa gilid ng bakuran nila. Hawak pa rin ang sipol. Pero hindi na siya nagbebenta at yung sipol, hindi na siya nagsisipol para ibenta ang paninda. May tawag na yung huni niya. At sa bawat sipol, may dumarating. Una mga pusa, tapos mga insekto. Hanggang sa minsan, nakita siya ng sariling anak niyang nakatingin sa langit, para bang may inaabangan. Hindi na ito yung Minda na kilala ng lahat. Dati, matapang siya. Pero ngayon, tahimik. Dati palatawa. Ngayon, may tingin na parang malayo na ang isip. Malayo na ang kaluluwa. Sabi nga ni Papa, nung una ay akala nilang na-stress lang siya. Kasi baka pagod o baka may nararamdamang sakit. Pero nang bigla siyang tanungin ng tiyuhin niya kung anong gusto niyang kainin, at ang sagot niya ay, atay. Atay ng bata. Para mas sariwa. Doon na nila na-realize, may mali na. Hindi ito simpleng pagod. Mula sa isang ordinaryong tindera, unti-unting lumalabas ang nilalang sa loob ni Lola Minda. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pagkaiba niya sa dati. Parang na-trigger lang ang lahat ng gabing yon nang makilala niya ang dayo mula sa Capiz. At para bang may pumasok sa loob niya na hindi na niya kayang itaboy. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga matatanda sa Tigbawan, pag may nakita kang babae na may itim na sipol sa gabi, lalo na kung hindi mo kilala, huwag mo siyang kausapin. Huwag mong sundan ang sipol. At huwag kang titingin sa mata. 3 kabanata ang dayo mula sa Capiz. Ang Capiz, basta nabanggit mo yan sa kahit sinong lumaki sa probinsya, automatic na may reaksyon. Hindi pa man tapos ang sentence mo, may umuusal na ng hala, aswang, o kaya doon daw maraming hindi tao. Ganyan ang dating ng lalaking yon sa buhay ni Lola Minda. Isang dayong walang pangalan, walang emosyon at walang dahilan para magtagal sa Tigbawan. Pero nandoon siya, tahimik, parang multo na may katawan. At ang mas nakakatakot, siya lang ang di kilala ng kahit sino sa baryo. Literal. Kahit yung nagsabing pinsan daw ng asawa niya ang dayo. Kinabukasan, biglang umalis. Walang paalam. Walang bakas. Parang nawala sa ere. At naiwan ang dayo. Hindi ko alam kung anong klaseng pakiramdam yon, sabi ni Papa. Pero kahit ako, bata pa lang ako noon, nararamdaman ko na. Yung presensya niya, parang sakit ng ngipin. Nandyan lang, hindi mo kita, pero ramdam mo sa buto. Ilang araw daw na natili ang lalaki sa loob ng tindahan ni Mang Isko. Walang imik, walang uwi. Nandoon lang,
nakaupo sa isang sulok at tuwing gabi palaging nakaabang. Hindi para bumili, hindi para makisalo, para lang manood. At kung sino man ang pinapanood niya, iisa lang si Lola Minda. Isang gabi, nang muli siyang maglako ng money, nadaanan niya ulit ang tindahan. Katulad ng dati, naroon ang lalaki. Pero ngayon, hindi na siya tahimik. Hindi na siya kontento sa panonood. May sinabi siya. Hindi marinig ni Papa ang eksaktong mga salita kasi kinukuwento lang daw ng tiyuhin niya noong bata pa siya. Pero ang sabi raw ng lalaki ay, ang ganda ng sigaw ng kaluluwa mo. Wait, what? Sino ba nagsasabi ng ganon? Pero yun daw ang unang beses na nagsalita ang dayo. At pagkatapos nun, umalis siya. Nilisan ang tindahan. Basta na lang lumakad papunta sa likod ng kalsada, kung saan wala nang masyadong bahay. Palubog na ang araw noon. At si Minda, umalis din. Sinundan siya. Hindi nila alam kung bakit. Siguro naakit siya sa kakaibang aura ng lalaki. Siguro may kapangyarihang hindi niya napigilan. O baka naman, tinawag siya hindi ng salita, kundi ng isip. Ng isipang pinasok ng nilalang. Pero sa gabing yon, may isang batang kapitbahay ang nagsabing nakita niya si Lola Minda sa may sapa. Nakatayo, nakatingin sa tubig. Sa likod niya, may anino raw ng lalaki, pero walang ulo. Literal, walang ulo. Kinabukasan, bumalik si Lola Minda sa bahay. Pero ibang-iba na siya. Dito na raw nagsimula ang tuluyang pagkasira. Tahimik siya buong araw. Hindi kumain, hindi natulog. Nakaupo lang sa isang sulok, hawak ang sipol, at paulit-ulit ang isang huni. Parang panata, parang dasal. Pero kung dasal man yon, hindi yon para sa Diyos. Minsan mabilis, minsan mabagal, pero consistent. At habang tumatagal, hindi lang sipol ang naririnig. Nagsimula na rin daw siyang magsalita sa sarili. Minsan daw, habang naghuhugas ng pinggan, bigla na lang siyang titigil. Tititig sa kawayan sa likod ng bahay. Tapos sasabihin, gutom na sila. Kailangan kong ihanda. Sino yung sila? At anong ihahanda? No one dared to ask. Pero ramdam na ng buong pamilya. Hindi na nila hawak si Minda. May iba nang humahawak sa kanya. Alam mo yung feeling na nanonood ka ng horror movie. Tapos alam mong yung bida may something na, pero di pa nare-reveal? Tanong sa akin ni Papa habang nagkakape kami isang madaling araw. Gising siya kasi raw na naginip siya ulit kay Lola Minda, kaya naalala niya yung part na to. Sobrang ganun ang pakiramdam namin noon. Nakakatakot, pero hindi pa namin alam kung bakit. Parang build up. Tapos ang pinaka hindi ko makakalimutan. Tumigil siya saglit. Naramdaman kong bumigat ang kwento. Yung gabing bigla siyang humiling ng atay. Hindi beef, hindi chicken. Atay ng bata. Para mas sariwa. Bago pa yon mangyari, may isa pang insidenteng nagpapatunay na hindi na siya normal. Isang gabi, naglalakad ang tiyuhin ni Papa papuntang poso para umigib. Daanan yon ni Lola Minda tuwing naglalako. Pero wala na siyang paninda ngayon. Kaya laking gulat ng tiyuhin niya nang makita si Lola Minda. Naka-duster, walang bitbit. Pero naglalakad ng dahan-dahan na parang may sinusundan. Nasa dilim siya pero maliwanag ang buwan. Kaya aninag ang mukha niya. Walang emosyon. Para siyang natutulog habang gising. At habang naglalakad, umiihip siya ng sipol. Pero walang tunog. As in literal na wala. Nakakabingi ang katahimikan. Pero sabi ng tiyuhin, kahit walang tunog, naramdaman niyang may gumapang sa balat niya. Lamig.
Parang kamay na malamig, basa at hindi niya makita. Bigla siyang sumigaw at nang lumingon siya, wala na si Lola Minda. Wala rin ang sipol. Pero kinabukasan, nakita yung itim na sipol sa ilalim ng bintana nila. At sa pader, may mga gas-gas, parang kuko ng hayop. Mula noon, di na raw pinatulog sa labas ang mga bata. Di na pinapabukas ang bintana tuwing gabi. At higit sa lahat, di na pinapayagan si Minda na lumabas mag-isa. Pero kahit gaano sila kahigpit, palaging may paraan si Lola. Parang alam niya kung saan ang madilim, kung kailan matutulog ang lahat, kung paano makalabas. At sa bawat paglabas niya, may nawawalang manok, o pusang napugutan ng ulo, o baboy na wala ng atay. Pero walang ebidensya, walang nakakita. At si Lola, tahimik lang. Minsan, parang masaya pa nga siya. Masaya sila, sabi niya minsan, habang pinapakain ng lugaw ang pamangkin niya. Nagugustuhan nila ang mga ibinibigay ko. At bumalik ulit ang lalaki. Isang gabi lang siya nakita sa may tabing gubat sa dulo ng baryo. Nakaupo, nakatingala sa langit. Wala pa ring emosyon. At katabi niya, si Minda. Nakahawak siya sa kamay nito at pareho silang tahimik. Pero may isa pang nakakita, si Aling Felisa, yung manghihilot sa kabilang baryo. At ang sabi niya, hindi daw sila tao sa gabing yon. Sabi niya, habang sinusundan niya ang tunog ng huni, sipol ulit, napadpad siya sa gubat. Hindi sadya, parang may tumatawag sa kanya. At doon niya nakita si Minda at ang lalaki, pero hindi raw sila nakalakad, lumulutang. At ang pinakakakilabot, hindi lang silang dalawa. May mga mata sa paligid nila, maraming mata, maliit, malalaki. Nasa lupa, nasa puno, nasa ere. Parang may hukbo ng anino sa paligid nila. At lahat ay nakatingin sa iisang bagay, ang sipol. Pagkatapos ng gabing yon, tuluyang nagbago ang lahat. Kinabukasan, nagising si Minda sa loob ng bahay nila. Basang-basa, may sugat sa mga braso at may kagat sa leeg. Pero walang nakapasok. Wala ring bakas na may bumisita. Nakalock ang bahay. Nakapako ang bintana. Ang sipol, nasa ilalim ng unan niya at may bago itong ukit, isang bilog na may mata sa gitna. At dun na raw nagsimula ang lahat. Ang pagbabago, ang unti-unting pagkawala ng tao kay Minda, ang pagsibol ng halimaw. At ang sipol, hindi na lang gamit, hindi na lang tawag, hindi na lang palatandaan. Isa na siyang paanyaya, isang ritual, isang sumpa. Ika-4 na kabata ang balik ni Lola Minda. Minsan, may mga umuuwi na hindi na talaga bumabalik. Oo, pisikal mong nakikita silang dumating. Naririnig mong bumukas ang pinto, nararamdaman mong bumigat ang hangin sa paligid. Pero sa loob-loob mo, alam mong hindi na sila iyon. Ganito ang nangyari kay Lola Minda nang bumalik siya sa bahay pagkatapos ng huling gabi niya kasama ang dayo mula sa Capiz. 5:00 ng umaga. Maaga pa, pero gising na ang buong bahay. Hindi dahil excited sila makita si Lola, kundi dahil may kutob na silang may mali. Bawat segundo, parang hinihintay nilang may masamang balita. May kaluskos sa labas. May mga aso na tahol ng tahol buong gabi. Tapos biglang tahimik. At doon siya lumitaw. Walang katok, walang paalala. Bigla siyang pumasok sa pintuan na parang hindi siya nawala ng 2 araw. Basang-basa ang buhok niya. Naka-duster pa rin, pero may bahid ng putik ang laylayan. Nakaapak, wala siyang tsinelas. At ang mga kuko niya, mahahaba, madudumi, parang hindi kamay ng tao. Pero hindi iyon ang unang mapapansin mo. Ang mukha niya, yung tipong puyat pero hindi lang basta puyat. Yung parang 2 linggo siyang hindi natulog pero gising pa rin.
Yung mga mata niya, parang butas. Malalim, itim, walang buhay, walang takot. Pero puno ng kung anong bagay na hindi mo mabigkas. Parang may ibang nakasilip sa loob. At ang bibig niya, nakangiti. Pero hindi yung warm, kumain ka na kind of ngiti. Hindi rin ang bait mo, Apo, smile. Mas creepy. Ngiting parang nakakaalam. Nanay, saan ka ba galing? Tanong ng panganay niyang anak, si Lolo Gabino. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa upuang kahoy sa may sulok ng sala, hawak ang kanyang sipol at tumingin sa kanila. Isa-isa. Parang sinusuri kung sino sa mga anak niya ang susunod o pipiliin. Pagkatapos, ibinulsa niya ang sipol at tumingin sa kisame. Pauwi na sila, bulong niya. Kaunti na lang, kaunti na lang. Simula noon, wala na siyang ganang kumain. Kahit anong ihain sa kanya, tinolang manok, adobong baboy, kinisang munggo, wala. Hindi siya humihigop, hindi tumitikim, pero hindi rin siya humihina. Sa halip, para pa siyang lumalakas. May mga gabi raw, ayon kay Papa, na maririnig mo siyang nagsasalita. Pero hindi Tagalog, hindi Hiligaynon. Wala sa anumang wika sa lupa. Tila mga tunog ng hayop na hinuhugot mula sa ilalim ng lupa. Malalim, paos, at paulit-ulit. At habang nagsasalita siya, umiikot ang mga mata niya. Minsan pangaraw, lumuluha siya. Pero hindi luha. Dugo. Isang gabi napansin ng kapitbahay na si Aling Biring na may kausap si Minda sa likod ng bahay. Sino yang kausap mo? Tanong niya habang naglalaba sa tapat. Sumagot si Minda pero hindi sa diretsong tanong. Hindi mo ba sila nakikita? Sumasayaw sila sa hangin. Nang tingnan ni Aling Biring ang likod bahay, wala siyang nakita. Pero bigla siyang nalamigan. Yung tipo ng lamig na hindi galing sa hangin kundi sa kaluluwa. Parang may tumawid sa likod niya. Hindi na siya muling lumapit sa bahay ni Minda mula noon. Sa bahay nila, mas naging kakaiba ang kilos ni Lola. Minsan, tatayo siya sa gitna ng sala ng walang dahilan. Tatayo lang, hindi kikibo. At doon siya mananatili ng 2 oras. Walang kibo, walang reaksyon. At kapag sinubukang kausapin, huwag ninyong istorbohin, tumadaan sila. Minsan pa raw, nakikitang nakikipaglaro siya sa sarili niya. Parang bata. Paikot-ikot sa may balkonahe, hawak ang sipol, at umiikot-ikot habang nagsasalita ng hindi maintindihang salita. Minsan, nagdadala siya ng manok sa kwarto niya. Kinabukasan, wala na ang manok. Pero wala ring balahibo, wala ring dugo. Parang hindi dumaan doon. Isang gabi, may nakarinig sa kanya mula sa loob ng kwarto. Sabi ni Papa, sila raw ni Lolo Gabino ang unang dumating. Narinig nila ang huni ng sipol. Mahaba, tila lumulutang sa hangin. Pagpasok nila sa kwarto, nakaupo si Minda sa kama. Nakatalikod, hawak ang sipol. Pero yung nakakapagtaka, sa likod niya, may 4 na aninong gumagalaw. Walang katawan, walang mukha. Puro anino lang, pero may hugis tao. At parang sumasayaw sa bawat sipol niya. Napaatras si Lolo. Napatakbo si Papa. At nang bumalik sila kasama ang ibang kamag-anak, wala na roon ang mga anino. Nakatulog na si Lola. Parang walang nangyari. Pagkagising niya kinabukasan, tumitig siya sa lahat ng anak niya sa mesa at sabi, "Kailangan ko ng bago. Yung bata, mas sariwa, mas matamis." Walang sumagot. Pero ramdam nilang lahat, hindi na ito joke. Hindi na ito pag-iinarte. May hinihingi siya. At yun na ang naging huling straw. Hindi na nila kinaya. Hindi na sila pwedeng magbulag-bulagan.
Dinala na nila si Lola sa doktor. Psych ward sa syudad. Kumpleto ng tests, blood work, brain scans, behavioral assessment. Lahat. Pero walang nakita. Walang clinical problem. Stable siya. Medyo dissociative. Oo, pero walang delusyon. Kumbaga, parang naglalaro lang siya. Pero kung yun lang talaga yun, bakit sa bawat paghinga niya, nararamdaman ng mga nurse na may kasunod na hininga? Bakit lahat ng staff na naka-duty sa gabi ay nagpapalipat ng shift pag siya na ang pasyente? Bakit sa CCTV, minsan siyang nakikitang nakalutang sa kama? Hindi nagtagal, pinauwi rin si Minda. At pagbalik niya, mas malala pa siya kaysa dati. Ngayon, hindi lang siya tahimik, nakakatakot na siyang titigan. Hindi mo na siya kayang tumagal ng tingin. Para kang hinihila sa loob. Para kang pinapakita ng kung anong buhay na hindi para sa'yo. At ang sipol, laging nasa kanya, laging nasa kamay. At sa tuwing humihip siya nito, may sumusunod. Minsan, mga itim na ibon. Minsan, daga. Minsan, pusa na walang mata. Pero minsan, pinakakakilabot. May isang batang nakita sa gitna ng gabi, nakatayo sa bakuran nila. Nakatingin kay Lola. Nakatingin lang, walang emosyon, walang kilay. At sa leeg nito, may marka ng sipol. Sabi ni Papa, doon nila napagdesisyunan na hindi ito basta karamdaman. Hindi ito utak, hindi ito katawan, kaluluwa ang hawak nito. At sa mga ganitong kaso, hindi doktor ang kailangan. Albularyo. Ika-5 kabanata. Gusto ko ng atay. May mga salitang hindi mo aakalaing maririnig mo mula sa isang taong mahal mo. Lalo na kung galing ito sa mismong bibig ng taong minsang nagpakain sa iyo ng lugaw nung may lagnat ka o yung tipong hinilot ang tiyan mo nung sinumpong ka ng kabag. Pero wala na si Lola Minda. At kung sino man yung nakaupo sa tabi ng kalan nung araw na yon, ibang nilalang na yon. Gusto ko ng atay. Walang nag-react agad. Tahimik ang buong mesa. Akala nila atay ng manok. Natural language, masarap ang adobong atay. Pero bago pa sila makapagtanong kung anong atay, sinundan ni Lola ang sinabi niya. Atay ng bata, para mas sariwa. Sabay ngiti. Ngiting hindi bagay sa tao. Si Tito Abdon, bunsong kapatid ni Lolo Gabino, ang unang nakapagsalita. Ha? Nay, anong sabi mo? Hindi sumagot si Minda. Napatungo lang siya. At sa ilalim ng mesa, nakita ni Papa ang isang bagay na bumagsak. Mula sa palda niya, isang ngipin. Maliit. Puti. Parang ngipin ng sanggol. Saan galing? Kaninong ngipin? Walang nakasagot. Pero pagkatapos nun, bigla raw nag-iba ang pakiramdam sa buong bahay. Parang may pumasok. O baka lumabas. Isang puwersang hindi mo kita pero ramdam mo. Yung tipong kahit hindi ka spiritual, mararamdaman mong may mali. Malamig. Masikip ang hangin. Masakit sa batok. Parang may humihinga sa tabi mo. Dinala nila agad si Lola sa klinika sa bayan. Nagpumilit si Papa. Sabi niya, baka dementia, baka infection, baka may kung anong problema sa utak. Check up, scan, blood test, neurological exam. Normal lahat. Wala pong makikitang abnormality, sabi ng doktor. Mentally alert siya. Emotionally blunted, oo, pero healthy ang vitals. Walang findings. Pero kung ganun, bakit may dumidikit na lang sa kisame ng kwarto tuwing hating gabi? Literal. Nakita daw yun ni Ate Nelly, isa sa mga tiyahin ni Papa. Tumalaw siya isang gabi, tala ang mga prutas at dasal. Habang nasa kusina, napatingin siya sa kisame ng sala at naroon si Lola. Nakadikit. Pa-crucifix ang posisyon. Nakatitig.
nakanganga at dahan-dahang bumaba na parang nahuhulog ng pabaligtad. Simula noon, walang gustong tumira kasama si Minda, pero hindi nila siya maiwan. Hindi mo iiwan ang magulang mo, di ba? Kahit paminsan, para na siyang hindi tao. Kaya't minabuti ng pamilya na ipatawag ang isang albularyo. Pero bago pa man dumating ang manggagamot, lalalim muna ang lagim. Ilang araw pagkatapos ng Atay incident, nagsimulang magwala si Minda. Hindi yung tipong iyak takbo luha level, as in literal na nagwawala, para siyang hayop. Sumasalampak sa pader, kumakalmot ng sahig, sinusubsob ang mukha sa bigas at tila binubulungan ito. May isa pang insidenteng muntik ng ikasira ng buhay ni Papa. Nagbuhat siya ng balde ng tubig pauwi galing poso. Pagdating niya sa bakuran, nakita niyang nakaakyat si Minda sa puno ng niyog. Let me repeat, puno ng niyog. 40+ na si Lola noon, walang bata na kayang ganunin yon ng mabilis. Pero si Lola, wala pang isang minuto, boom, nasa tuktok na, nakalambitin, parang unggoy, pero di yon ang nakakatakot. Ang mas nakakatakot, nakangiti siya. At hindi lang basta nakangiti. May hawak siyang malaking palito ng posporo na tila ba sinusubukang sunugin ang sarili niyang buhok. Makati ang loob ko, sigaw niya. Kailangan kong sunugin ang laman. Napilitan ang mga kalalakihan ng pamilya na gumamit ng lambat. O, literal, lambat. Yung ginagamit sa panghuli ng isda. Isa sa mga taga-baryo, si Mang Tasyo, may lambat ng bangus. Ginamit nila yon para ibaba si Lola. Nung nabitbit nila siya, sumisigaw siya. Hindi salita ang sinasabi niya, kundi tunog. Tunog ng sipol. Pero hindi gamit ang sipol mismo. Gamit ang bibig niya. At sa bawat sipol, may mga hayop na dumadating. Una pusa, sunod langgam, tapos mga ibon. Hanggang may nakita silang itim na bayawak sa likod ng bahay. Saan galing? Wala silang ideya. Pero parang may pila ng mga hayop na dumadating tuwing umuungol si Lola. Para silang tinatawag. Nang makalapag si Lola sa lupa, sinubukan siyang itali gamit ang malong. Pero kahit 5 silang lalaki, ang lakas niya. Napuno ng sigaw ang paligid. At habang nagwawala siya, may naririnig silang mga bata sa kapitbahay na umiiyak. Isang batang lalaki pangaraw ang bigla na lang nagsuka ng uod. Sabay tumigil sa pag-iyak si Lola. Tumingin sa direksyon ng bata. Yan ang gusto ko. Yan ang sariwa. Dito na dumating ang albularyo. Si Kairog. Matandang lalaking kilala sa Iloilo. Parang kilabot ng mga espiritu. May aura siyang parang hindi mo siya dapat biruin. Nakaitim. May dalang botelyang may langis buntot ng pagi at isang kutsilyong gawa sa tanso. Pagpasok niya sa bahay, hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya kay Minda. Hinawakan niya ang noo ni Minda, sabay dasal. Haba ng dasal. Hindi Hail Mary, hindi Ama Namin. Latin? Sanskrit? Hindi mo alam. Basta maririnig mo yung mga salita niya at parang may nagbabago sa hangin. At si Lola, biglang tumigil sa pagsisigaw. Tahimik, huminga ng malalim, at bigla na lang nagsalita ng sobrang linaw. Mabuti at dumating ka na, bago sila tuluyang isilang. Napalingon si Kairog sa pamilya. May sumusunod sa kanya, hindi lang isa. Bawat sipol niya ay hindi basta tunog, isa yang paanyaya. Tumingin siya sa itim na sipol sa kamay ni Lola. Yan ay tulay, panawagan, portal. Sa bawat paghipan niyan, hindi siya lang ang naririnig. Hindi lang tao, pati ang mga hindi tao. At sa gabi ring yon, sinabi ni Kairog, hindi pa ito ang ritual. Kailangan ng paghahanda. Babalik ako bukas ng gabi. Sa ngayon, pigilan ninyong bumuka ang sipol.
at isarado ang lahat. Baka dumating ang alaga. Ika-6 na kabanata, Akyat sa Niyog at ang Lambat. Minsan, kapag sobrang weird na nang nangyayari sa paligid mo, wala ka ng choice kundi maniwala sa mga bagay na dati ay pinagtatawanan mo lang. Yung tipong, aswang? Di totoo yan eh. Pero pag nakita mong umiikot ang ulo ng lola mo habang nakangiti at binubulungan ang kalan, hindi mo na talaga kayang magpaka-skeptic. Ganito ang nangyari sa pamilya namin nang dumating ang sumunod na gabi. Ang gabi pagkatapos umalis ni Kairog, isarado ang lahat ng pinto at bintana. Iyon ang bilin ng albularyo. Simple lang daw ang rule. Walang papasok. Kahit ano. Insekto, hayop, hangin. Lalo na ang sipol, isara. Tanggalin ang sipol sa kamay ni Lola. Ilayo sa kanya. Madali lang, diba? But hindi ganun kadali kapag ang lola mo ay literal na may kausap na hindi mo nakikita. 7:00 pa lang ng gabi, nagsimula na ang kalbaryo. Nasa loob ng bahay ang buong pamilya. May kandila sa bawat sulok. May asin sa bintana. May langis sa sahig. May dasal sa bawat bulong. Pero si Lola, tahimik. Tahimik. Pero gising. Nakahiga sa papag. Nakatitig sa kisame. Nakangiti. At may hawak sa kanyang dibdib. Ang itim na sipol. Hindi ba't kinuha na natin yan? Tanong ni Tito Abdon. Kinandado ko na yan sa aparador, sabi ni Papa. Pero andun yun. Hawak-hawak ulit ni Lola. Parang hindi na siya pwedeng paghiwalayin sa bagay na yon. Para bang kabahagi na ng katawan niya. At sa bawat ihip niya, kahit mahina, kahit wala kang marinig, may dumarating. Una, mga langgam. Isang pader ng langgam ang gumapang mula sa dingding. Hindi yung normal ha, as in isang buong black wave na gumuguhit sa pader. Papunta kay Lola. Sunod, mga gamo-gamo. Bumukas ang bintana kahit nakapako ito. Nagsulputan ang gamo-gamo sa kisame. Parang may disco party ng mga insekto. Pero walang ilaw. Walang music. Puro lang lipad at lagabog ng mga pakpak. At pagkatapos, mga pusa. 3. Putol ang buntot. 1 walang mata. 1 namamaga ang tiyan. Sabi ni Tita Elma, habang sinasara nila ulit ang bintana, napatingin siya sa labas. Sa may puno ng niyog. At nandoon si Lola. Yes, uulitin ko. Si Lola. Sa labas. Kahit katabi lang nila siya seconds ago, nasa itaas na ng puno ng niyog. Bilis ng transition? Parang teleportation. Hindi siya umakyat. Bigla na lang siyang andun. Parang isang frame ng pelikula na nag-jump cut. Nakahawak siya sa sanga ng niyog, nakabitin ang katawan. At ang sipol, hawak pa rin. Umiihip. Paulit-ulit, mabilis, matinis. Halos hindi mo na marinig, pero ramdam mo. Ramdam mo sa loob ng dibdib mo. Parang pinipiga ang baga mo. Ang mas kinilabutan sila, may tunog na bumabalik. Echo. Pero hindi normal na echo. Parang may sumasagot sa sipol. Galing sa bukid, sa gubat, sa ilalim ng lupa. Parang may chorus ng sipol na umiikot sa buong paligid. Dali ang lambat! Si Mang Tasyo, taga-baryo, dala ang lambat na dati nilang ginamit. Umakyat si Papa at si Tito Abdon sa puno habang ang iba ay hawak ang lambat sa ibaba. Pero sa sandaling itinaas nila ang lambat, tumawa si Lola. Huli na kayo! Isinilang na siya. Sabay labas ng dila. Mahaba, parang dila ng sawa. At doon siya bumagsak sa puno. Hindi bumaba actually, bumagsak. Walang awat. Tuloy-tuloy. Tumama ang katawan niya sa lupa pero walang galos. Tumayo siya na parang wala lang. Agad nila siyang tinakpan ng lambat. Tumili siya.
Pero hindi sigaw ng tao. Sigaw ng hayop. Parang baboy na kinakatay. Parang aso na sinasagasaan. Parang sanggol na umiiyak. Pero may kasamang tinig ng lalaki. Isang multo ng tunog na walang mukha. Naitali siya gamit ang malong. Pinilipit ang kamay. Ibinuhol ang lambat. At agad siyang isinakay sa kariton papunta sa bahay ni Kairog. Hindi na pwedeng hintayin pa ang umaga. Kailangan na ng aksyon. Ngayon na. Habang nasa daan sila, nagsalita si Lola. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang kuliglig. Pero sa bawat yapak ng kabayo sa kariton, sumasabay siya ng bulong. Sumunod kayo. Sumunod kayo. Sumunod kayo. Paulit-ulit. Pabagal ng pabagal. Parang kinakalma ang mga nilalang na sumusunod sa kanya. Pagdating nila sa bahay ni Kairog, nandoon na ang altar. May apoy sa gitna ng sahig. May bilog na asin. May krus na baliktad sa itaas. At sa gitna, may isang itlog ng uwak na umiinit kahit hindi niluluto. Nilapag nila si Minda sa harap ng apoy at doon siya biglang natahimik. Ngumiti, tumingin sa langit at bulong niya. Malapit na siya, yung anak ko, yung alaga ko. Tumalikod si Kairog sa pamilya. Ito na ang simula ng totoong ritual. At kung hindi tayo magtatagumpay, hindi na siya babalik. Hindi na siya tao. Ikapitong kabanata ang albularyo at ang paunang ritual. Pagdating nila sa bahay ni Kairog, hindi na ordinaryong mundo ang naramdaman nila. Parang nag-shift ang realidad. Para kang pumasok sa lugar na hindi naganap na lupa, pero hindi rin langit. Parang border ng dalawang magkaibang dimensyon. Ang amoy, luma, mabaho. Singaw ng dahon, insenso, at dugo. Hindi ka man nakakita ng dugo, naaamoy mo na para bang may sugat sa mismong hangin. Ilapag siya sa bilog, utos ni Kairog. Ang bilog na tinutukoy niya ay yung malaking circle ng asin sa gitna ng silid. Hindi pantay, hindi perpekto, pero buhay. Parang pulso ng lupa. Sa gitna nito, may nagbabagang baga. Sa ibabaw ng apoy, may nakasabit na itim na telang may burdang mata. Hindi lang basta eye design, literal na mukhang totoong mata. Kasi pag tinitigan mo, parang kumikindat. Si Lola Minda hawak pa rin ang sipol. Mas tahimik siya ngayon, pero mas matindi ang tensyon. Yung katahimikan na yon, hindi siya peace. Yon yung uri ng katahimikan na parang may nag-iipon ng lakas. Tahimik dahil may binubuo. Tahimik kasi may binabalak. At si Kairog, ramdam niya. Lumapit siya kay Lola. Hindi siya nagdasal agad. Hindi rin siya agad nagsindi ng insenso. Unang ginawa niya, hinawakan ang noo ni Lola. Mahigpit, buo, walang paki kung marahas. At sa simpleng hawak na yon, nagsimulang manginig si Lola. Hindi mo ako pwedeng hawakan, matanda. Bulalas niya, pero hindi niya boses. Hindi boses ng babae. Hindi boses ng Lola. Malalim. Para siyang nagsasalita habang may tubig sa lalamunan. Ang itsura ni Lola habang nagsasalita, pungis-ngis. Ulo niyang gumagalaw na parang manika. Mata niyang bumabaliktad. May luha pero walang emosyon. Hindi ako si Minda, sabi ng boses. Hindi niyo siya makukuha. Hindi na siya sa inyo. Lahat natigilan. Pero si Kairog, tinatinag. Hindi ka namin kinukuha. Isa ka lang naming pinapaalis. Boom. Match point. Kairog din kinuha ang buntot ng pagi at isinawsaw ito sa langis ng niyog na may halong abo at pulang kandila. Sabay iguhit sa noo ni Minda ang isang simbolo, parang spiral na may bituin sa gitna. At nang matapos ang hugis, sumigaw si Minda, pero hindi lang basta sigaw. Sumipol siya gamit ang bibig niya. At hindi lang tunog ang lumabas,
dumilim ang loob ng bahay. As in literal, kahit may apoy sa gitna, kahit may ilaw ang gaserana, wala ang liwanag. Parang may humigop ng liwanag. Parang yung paligid ay naging negatibo ng litrato. At mula sa kisame, may nagsimulang gumapang na itim na anino. Hindi ito hayop, hindi ito tao. Isang hugis na parang ulap, parang usok. Pero may mata, may pakpak, at may tunog na parang basag na bumbilya. Anak ko siya, sabi ng nilalang. Ako ang nagsilang sa kanya. Ngayon, siya ang magiging lagusan. Kairog, kahit nanginginig, kinuha ang kanyang kutsilyong tanso at itinapat sa gitna ng bilog. Hindi ito ang gabi mo, nilalang. Sa gabing ito kami ang may tahanan. Sabay biglang sinaksak ni Kairog ang lupa sa loob ng bilog, umilaw ang buong altar. At ang nilalang, sumigaw, parang napaso, parang nalusaw, biglang umatras pabalik sa kisame. Si Lola, bumagsak ang katawan. Hindi pa siya malaya, pero tahimik siya. Huminga ng malalim, tumitig sa sahig, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Umiyak, pero ang luha niya, itim. Tumalikod si Kairog sa lahat. Hinihingal, pawis na pawis, nanginginig ang kamay, pero matatag. Ito ay paunang ritual pa lang, anya. Ang alaga ay papalapit pa lang. Ang sipol, buhay na yan. Isa na yang uri ng alay. At si Minda ay lagusan na. Lagusan? Tanong ni Papa. Oo, sagot ni Kairog. Hindi na lang siya ginagambala, ginagamit na siya bilang daanan. Kapag nagsipol siya, dumadaan ang mga nilalang mula sa kabila. At may isa na, malapit ng tuluyang tumawid. Kailan ang buong ritual? Tanong ni Tita Elma. Bukas ng gabi, sa pagitan ng alas 8 at alas 10. Kailangan natin ng apoy, ng asin, ng laman ng hayop, at higit sa lahat, tumingin siya kay Papa. Kailangan nating bantayan ang kanyang sipol, dahil kapag muling naihipan yan, baka hindi na si Minda ang bumalik. Ika-8 kabanata ang pag-uwi at ang mga hayop. Pagkatapos ng ritual, basang-basa ng pawis si Kairog. Para siyang naligo sa sarili niyang dasal. Halos di na makalakad, pero kahit nanginginig ang katawan, buong tapang niyang tinuro si Lola Minda. Isarado niyo ang bahay. Walang kahit anong dapat pumasok bukod sa liwanag at dasal. Ang kahit anong hayop o insekto na lalapit sa kanya, hindi na basta hayop. Nagdesisyon silang ibalik si Lola sa bahay dahil ayon kay Kairog, hindi pa siya pwedeng gamutin ng tuluyan sa kanyang tahanan. Kailangan niya munang magising sa gitna ng kadiliman na siya mismo ang nagpatawag. Sabay dagdag ng babala. Kapag dumating ang oras ng pagsilang ng alaga, ang bahay mo na ang altar. Kaya ihanda niyo na ang inyong mga sarili. Magdasal, maglinis, mag-ingat. Pag-uwi nila, iba na ang pakiramdam sa bahay. Hindi yung tipo ng nakakatakot kasi madilim. Hindi rin dahil tahimik. Mas kilabot kasi, parang may iba nang nakatira doon. Bawat sulok ng bahay, may presensya. Tipong kahit sarado ang ilaw sa isang kwarto, siguradong may nakatingin. Hindi mo kita, pero ramdam mo. May mga sanga ng kawayan sa bintana na hindi naman dapat gumagalaw, pero parang sumusunod sa bawat hakbang mo. May mga aninong parang dumudungaw sa ilalim ng lamesa. Alas 7 ng gabi. Wala pang isang oras mula nang ibalik si Lola, nagsimula na. 1, 2, 3. 3 huni ng sipol. Mahina, pero malinaw. Parang galing sa ilalim ng ilong niya. Hindi niya hinihipan, sabi ni Papa. Pero ang sipol, parang humihipan mag-isa.
At di nagtagal, dumating na sila. Una, mga ipis. Hindi basta-basta ipis ha. Malalaki, lumilipad, kulay kalawang. Para silang mga paring itinaga sa kahoy. 1, 5, 10, hanggang buong kisame, gumagapang na. Pangalawa, mga langgam. Pero hindi lang basta langgam, kundi mga langgam na kulay puti. Hindi pula, hindi itim, puting langgam. Para silang bumubuo ng simbolo sa lapag ng sala. Pangatlo, daga. Isa sa kanila, walang mata. Isa, may buntot na putol. Ang huli may nakabaon na sipol sa leeg. Oo, totoo, sipol, maliit, itim. Parang ginawang kwintas ng daga. Biglang bumukas ang bintana kahit may pako. Tumilapon ang asin. Tumigil ang orasan. Lahat sila napako sa kinatatayuan. At si Lola, nakaupo sa sahig, nakapikit. Pero umiiyak. Hindi basta luha. Itim, makinis, parang langis. Parating na siya, pulong ni Lola. Yung anak ko, yung alaga. Dadalhin niya ako sa kabilang mundo kung saan di na kailangan ng katawan. Nagtilian ang mga bata, nagsisiksikan sa silid. At si Papa, hawak ang Biblia kahit hindi siya sobrang relihiyoso. Kapag hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo, kahit anong dasal, kapit mo na. Kwento niya sa akin habang sinasariwa ang gabing yon. Dahil sa sobrang takot mo, kahit anong pangalan ng Diyos, tatawagin mo. Pero si Lola, parang hindi natitinag. Unti-unti siyang tumayo. Hindi siya marahas. Hindi rin mabilis. Pero yung itsura niya, kalma. Pero hindi katahimikan. Kalma ng isang nilalang na handa na. Tumingin siya sa pinto. At sa labas, nakita nila ang mga hayop. Pusa, daga, aso, kalabaw. Gabi na, pero may ibon pa ring nakadapo sa kawayan. Itim, umiikot ang ulo. Parang nagbabantay. Biglang sumipol ulit si Lola. Mataas, matinis, mas mahaba ngayon. At nang marinig ng mga hayop, sabay-sabay silang lumapit. Sa pinto, sa bintana, sa kisame, sa ilalim ng bahay. Parang sinapian, parang may isang utak, parang sundalo. Isa lang ang gusto nila, sabi ni Kairog nang dumating siya kinagabihan. Hindi ang katawan ni Minda, kundi ang sipol. Dahil yan ang daan, yan ang susi, yan ang pagkain nila sa pagitan ng mundo. At habang sinasabi niya yon, may isang hayop ang tumalon sa loob. Isang itim na pusa na walang buntot. Pero hindi siya tumakbo. Hindi rin siya tumalon sa mga tao. Tumayo siya sa gitna ng sala. Tumingala kay Lola. At nagsalita. Oo, nagsalita. Pumili ka na, tao o alaga, bago siya isilang. Napatili si Tita Elma. Naghagis si Tito Abdon ng asin. Nagliyab ang sahig. Biglang nagising si Lola. Tumingin siya sa sipol sa kamay niya. At habang tinataas niya ito sa ere, biglang may tumalon na anino mula sa bintana. Hindi na hayop, hindi na tao, isang nilalang. Pero natigil. Kairog, may hawak na itak ng tanso. Itinutok niya sa gitna ng bilog. Bukas ng 8:00, dito natin siya puputulin. Dito matatapos ang sipol. Ikasiyam na kabanata ang dakilang ritual. 8:00 ng gabi. Tama sa oras, pero hindi ito ordinaryong gabi. Walang buwan sa langit, walang kuliglig, walang hangin, wala ring langgam, parang pati kalikasan ay huminto, nakiki-observe. Sa katahimikan ng paligid, may bumubulong. Hindi lang isa, parang libo, parang choir ng multo. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon si Lola Minda nakaupo sa bilog ng asin, nakamalong itim,
nakayuko. Hawak pa rin ang kanyang sipol, pero ngayon balot ito ng tali ng buhok. Sariling buhok niya, pinagsama-sama at itinali sa paligid ng sipol. Parang umangkin na siya sa instrumento. Nakahanda na rin si Kairog. Nasa kanan niya ang kutsilyong tanso, langis at buntot ng pagi. Sa kaliwa, isang kalderong apoy. May uling, may tuyong dahon ng alagaw, may papel na may sulat sa sinaunang baybayin. At sa gitna, isang itim na itlog, malaki, parang itlog ng manok, pero kulay abo at may parang balat ng ahas. Walang nagsasabi kung saan ito galing, pero ang sabi ni Kairog, ito ang sisidlan. Kung ano man ang lalabas kay Lola, dito ikukulong. Pag sinimulan natin ito, walang atrasan, babala ni Kairog. Kapag nabitin, baka hindi lang isa ang lumabas. Baka hindi lang alaga. Baka buong lahi pa niya. Tumango si Papa. Hawak niya ang sinturon ng kanyang ama, isang pamana, hindi dahil sa simbolo, kundi dahil masikip na ang dibdib niya. Ganon daw yon kapag kahit panalangin, natatakot ka ng bitawan. Magsisimula na. Unang yugto, ang pagtawag. Kairog huminga ng malalim, tumayo sa likod ni Minda at iniangat ang buntot ng pagi. Sabay dasal. Hindi Tagalog, hindi Latin. Walang malinaw na salita. Pero bawat bigkas, parang may pumupukpok sa loob ng utak mo. Parang hindi sa pandinig, kundi sa mismong loob ng ulo mo. Ang paligid, umiinit. Ang hangin, parang humihigop. Tila hinihila ang liwanag pa ilalim. At si Lola, napahigpit ang hawak sa sipol. Pangalawang yugto, ang pagputol. Hinawakan ni Kairog ang itim na sipol. Tiningnan niya si Papa. Ikaw, apo mo siya, dugo mo siya, ikaw ang magtatanggal. Ayaw ni Papa. Nanginginig siya, pero alam niya kailangan. Lumapit siya, humakbang sa bilog. Hawak ang basang tela ng asin at luya, dinampi niya sa kamay ni Lola. Bigla itong napaso. Sumigaw si Lola, pero hindi boses niya. Isang boses ng ibon. Matinis, parang uwak. Parang sabay-sabay na sipol ng mga nilalang. At sa sigaw niyang iyon, pumutok ang ilaw. Kandila na lang ang ilaw ng mundo. Biglang nagsulputan ang mga hayop. Hindi isa, hindi lima, marami. May daga, pusa, itim na ibon, buwaya, asong may 3 mata, uod, surot, lamok, tipaklong. At silang lahat ay nakatitig kay Lola. Pero di sila umatake, parang mga saksi, parang audience, parang naghihintay sa palabas. Pangatlong yugto, ang paglabas. Muling umusal si Kairog. Pinunit niya ang papel sa baybayin at isinilid ito sa apoy. Biglang umitim ang usok at si Lola nagsimulang magkumbulsyon. Umiikot ang kanyang ulo. Nangangatog ang mga daliri. Parang may gustong lumabas sa bibig niya. At finally, tumigil siya. Napatingin siya sa kaldero, sa itim na itlog. At bigla, isang tunog ng ibon na nagmumula sa loob niya. Tumayo si Kairog. Tiningnan si Papa. Tumango. Itinaas ni Kairog ang kutsilyong tanso. Ngayon, ipakita mo sa kanya ang pinto pabalik. Sabay saksak sa lupa. At doon nangyari ang hindi makakalimutan ng sino man sa amin na naroroon sa gabing iyon. Mula sa bibig ni Lola, lumabas ang isang nilalang. Isang itim na ibon. Malaki, madugo, parang bagong pisa, pero kasing laki ng inahing manok. May pakpak, may mata, pero walang balahibo. Ang balat nito, parang laman ng tao. Tila may mukha ng sanggol sa ilalim ng pakpak.
Ako ang anak niya. Ako ang bibig niya. Ako ang tagapamagitan ng kagutuman. Hindi ito ibon lang. Ito ang alaga. Tumawa si Lola. Masaya siya. Parang may nailuwal na tunay na anak. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan natin. Sabi ni Kairog habang inilalagay ang ibon sa sako na may tanda ng baybayin. Wala itong lumaban, pero nagsasalita pa rin. Babalik ako, sa sipol, sa dugo, sa mga susunod. Hindi dito natatapos. Pero bago pa siya makapagsalita pa ng iba, sinaksak siya ng kutsilyong tanso. 3 ulit at isinilid sa apoy. Sumigaw ang buong paligid. Ang apoy, biglang naging kulay lila. Ang sako, umandar mag-isa, parang may nagwawala sa loob. Hanggang sa boom! Lahat ng hayop sa paligid tumakbo, umiyak, sumabog, nawala. Ang sipol, tumalsik, tahimik. Walang naiwan kundi si Lola Minda. Nakahandusay, nanginginig, pero humihinga. Bumalik ang kulay sa mukha niya. Bumalik ang liwanag sa mata niya. Tumingin siya kay Papa. Nico, bulong niya, tila ligaw. Bakit ang bigat ng katawan ko? At mula noon, bumalik siya. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na siya umiiyak ng itim. Hindi na rin siya nagsisipol. Pero hindi na rin siya ganap na buo. 10 kabanata ang itim na ibon. Pagkatapos ng ritual, akala ng lahat tapos na. Nalusaw na ang nilalang, nasunog ang sako, nawala ang mga hayop, at si Lola Minda, nakahiga, tahimik, buhay. Pero hindi pa tapos ang kwento. Kasi yung mga bagay na galing sa dilim, hindi basta nawawala. Minsan, pumabalik sila. Minsan, naiiwan sila. Anong nangyari? Iyon ang unang tanong ni Lola nang magising siya kinabukasan. Nasa banig, may kumot, may mainit na salabat, at may sulyap ng liwanag sa kanyang mukha. Minda, sabi ni Kairog, malaya ka na. Pero ang sagot ni Lola, sigurado ka bang wala na siya? Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Pero nakita raw ni Papa yung kilabot sa mukha ni Lola. Hindi ito takot na baka bumalik ang alaga. Ito ang takot na baka naiwan ito. Na baka may bahagi ng ibon na hindi nila nakita. Na baka hindi sa sako lahat napunta. Na baka ang sipol, hindi lang imbakan, kundi taguan. Ang sipol. Matapos ang ritual, tumalsik ang itim na sipol sa sahig. Nagbitak. Pero hindi nawasak. Pinulot ito ni Kairog. Tiningnan niya sa ilalim ng liwanag ng araw. At ang sabi niya, hindi ito gawa ng tao. Ito ay binuo mula sa buto ng nilalang na hindi ipinanganak, kundi ininspirasyon. Nilikha sa pagitan ng panaginip at bangungot. What does that even mean? Ang sipol daw ay hindi basta instrumento, hindi siya simpleng gamit, isa siyang susi. At ang ibon, hindi siya basta nilalang, isa siyang tagapaghatid. Ang ibon na lumabas kay Minda, sabi ni Kairog, ay hindi halimaw, isa siyang sugo. Sugo ng kagutuman. Isinilang para hanapin ang mga taong kayang maging lagusan. At si Minda, napili. Niyakap siya ng mga anak niya. Pinainom ng sabaw. Pinatulog ng ilang araw. Pero kahit bumabalik na siya sa anyong tao, hindi na bumalik ang dating Minda. Hindi na siya yung masiglang naglalako ng mani. Hindi na rin siya nagkukwento. Tahimik siya, pero laging gising tuwing 9:00 ng gabi. At minsan, habang nakaupo siya sa balkonahe, tinanong siya ni Papa, "Nay, naaalala mo ba lahat?" Matagal siyang natahimik. Hawak ang tasa ng salabat.
nakatanaw sa madilim na tabing kalsada. Tapos sabi niya, lahat, bawat sipol, bawat anino, bawat pangalan ng nilalang na dumaan sa akin. Kilala ko sila, naririnig ko pa rin sila, pero hindi ko na sila sinasagot. Isang gabi habang tulog ang lahat, napabalikwas si Papa. May narinig siyang tunog mula sa aparador. Hindi malakas, hindi galing sa labas. Galing sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto ni Lola. Pagpasok niya, nakita niya si Lola. Nakaupo, nakapikit. At sa tabi niya, ang sipol. Basag, bitak-bitak. Pero nanginginig. Hindi siya hinihipan ni Lola. Hindi rin ito nahahawakan. Pero may tunog. Parang gustong huminga. Parang gustong sumagot. Kinabukasan inilibing nila ang sipol. Hindi basta hukay lang. Pinasok sa garapon na may asin, tinatakan ng langis, nilagyan ng krus, at ibinaon sa ilalim ng puno ng sampalok, ang pinakamatandang puno sa buong baryo. Dito siya hindi makakaalis, sabi ni Kairog, at dito siya matutulog. Pero tulog lang, hindi patay. 2 linggo ang lumipas. Si Lola Minda, tahimik pa rin. Ngumiti minsan, umiyak minsan. Pero higit sa lahat, parang may kulang sa kanya. Wala na akong gana, sabi niya, minsang kinakausap si Papa. Wala na akong gustong kainin. Wala na akong panaginip. Wala na akong takot. Parang piniga ng dilim ang kaluluwa ko at kahit na ibalik ang katawan ko, hindi ko na siya makilala. At isang madaling araw, habang abala sa paghahanda si Tita Elma ng almusal, nakita niyang si Lola ay nakaupo na naman sa balkonahe, nakatingin sa silangan. Tinanong niya, "Nanay, kiniginaw po ba kayo?" Tumingin si Lola sa kanya, ngumiti, mahina, tahimik. Tapos sinabi niya ang huling mga salitang narinig ng buong pamilya mula sa kanyang sariling tinig. Tahimik na ang gabi, pero hindi ibig sabihin ligtas na. Kinagabihan, pumanaw si Lola Minda. Hindi sa sakit, hindi sa katandaan. Parang hinipan na lang siya ng hangin. Nang nilibing siya, tahimik ang lahat. Walang hayop na dumaan, walang langgam, walang uwak. Pero sa mismong sandali ng paglilibing, may isang batang babae apo ni Tita Elma na biglang napasipol. 3 huni. "Sorry po, naglaro lang ako," sabi ng bata. Pero si Papa tumayo. Nanginginig ang kamay, nanlalamig ang batok. Sabay sabi, "Galing yan sa ilong, hindi sa bibig." Parehong-pareho ng sipol ni Lola. 11 kabanata ang katahimikan. Sa mga baryo, ang kamatayan ay hindi laging malungkot. Minsan, ito ay tanda ng pahinga, isang pagbunot ng tinik. Pero iba ang naging dating ng pagkamatay ni Lola Minda. Walang iyakan, walang wail ng mga kapitbahay, walang sigawan ng tayo, tayo. Sa lamay, tahimik ang lahat. Kahit ang mga lamok hindi nangangagat. At sa mismong gabi ng burol, nagsalita si Papa. Para bang hindi siya pumanaw. Para lang siyang umalis. Ilang gabi matapos mailibing si Lola, balik sa dating gawiang bahay. Nagwalis. Nagalis ng asin. Isinara na ang bintana tuwing gabi, pero hindi na dahil sa takot. Dahil sa pagod. Pero kahit anong linis, anong ayos, may naiwan. Si Ate Iya ang bunsong apo na laging nasa tabi ni Lola, ang unang nakaramdam. Isang gabi, habang nagsusulat ng homework, bigla niyang naramdaman na may humihip sa batok niya. Akala niya, si mama niya lang. Pero paglingon niya, walang tao. Pagkatingin niya sa bintana, nakabukas. Ang problema,
Nakapako iyon noong hapon. Minsan naman, habang naliligo, narinig niya sa labas ng banyo ang sipol. Isang beses lang. Hindi mahaba, hindi rin malakas, pero sapat para mapatigil ang puso niya sandali. Tumakbo siya palabas, walang tao. Pero sa gilid ng upuan sa balkonahe, may nakapatong na itim na balahibo. Hindi balahibo ng manok, hindi ng uwak. Mas parang balahibo ng nilalang. Simula noon, tahimik ang bahay pero hindi tahimik ang gabi. Tuwing 9:00 may mga ingay sa bubong, mga yapak. Hindi mabigat pero mabilis. Parang daga pero mas organisado. Parang may gumagalaw ng may layunin. Sabi ni Papa, bumalik ang katahimikan, pero hindi ito yung tahimik na may kapayapaan. Tahimik ito kasi may inaantay. Parang sa mga sinehan bago magsimula ang pelikula. Parang first note bago ang kanta. Tapos minsan, may sipol kang maririnig. Sa panaginip, isang madaling araw habang tulog ang buong bahay, nagising si Papa. Basang-basa ng pawis, nanlalamig, parang tinakasan ng dugo. At sa panaginip niya, nandun si Lola Minda. Nasa gitna siya ng gubat. Nakasuot siya ng puti. Malinis, mukha siyang mas bata. Ngunit ang mata niya, itim pa rin. Anak, sabi ni Lola sa panaginip, ako'y ligtas na. Pero ang sipol, hindi akin lang. Hindi ito lumang gamit. Isa itong tulay. At ang tulay, hindi basta isinasara. May tumatawid pa. Nagising si Papa na umiiyak. Umaga na. May araw. Pero ramdam niya, may naiwan sa panaginip. Isang tunog. Parang sipol, pero walang hangin. At kinabukasan, may umiyak na bata sa kapitbahay. 4 na taong gulang. Lalaki. Hindi makakain, nagsusuka ng putik, nagpapakagat sa aso at nang tanungin ng ina kung bakit siya umiiyak. Ang sagot niya, kasi ayaw nila akong pasakayin. Walang nakaintindi ng ibig niyang sabihin. Hanggang sa nakita nila sa ilalim ng kama ng bata, isang piraso ng sipol. Bitak-bitak, parang tuyong buto. Kairog, matagal nang umalis, bumalik sa bundok. Pero bago siya tuluyang lumisan, iniwan niya ang isang babala. Ang sipol, kapag sinagot, babalik. Kahit wala ka ng hawak, kahit wala ka ng alala. Basta narinig mo at sinagot mo, tuloy ang daan. Hindi ito kwento lang ni Minda. Hindi ito kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng mga tumatawid at ng mga nagpapatawid. Kaya hanggang ngayon, sa baryo namin, may isang utos na hindi pwedeng labagin. Kapag may narinig kang sipol sa gabi, lalo na kung wala namang tao, huwag mong sasagutin, huwag mong hihipang pabalik, at higit sa lahat, huwag kang titingin sa mata ng gumagawa ng tunog, kasi minsan hindi ito tao, minsan ito ay alaala ng isang alaga, at minsan ito ay si Lola Minda. 12 kabanata ang katotohanan sa likod ng lahat. Hindi agad pumanatag ang baryo pagkatapos ng lahat. Matagal bago bumalik sa normal ang kilos ng mga tao. Ang mga bata, hindi na muna pinapalabas pagkagat ng dilim. Ang matatanda, nagsimulang maglagay ng asin sa pintuan, ng bawang sa bintana, at may mga nagsimulang magsuot ng mga kulam repelling na pulseras na binili pa sa ibang bayan. Pero kahit may panibagong kaalaman ang lahat tungkol sa nangyari, may tanong na hindi agad nasagot. Bakit si Lola Minda? Bakit siya ang napili? At saan galing ang sipol? Ang sagot ay hindi galing kay Kairog. Hindi rin mula sa mga albularyo ng katabing baryo. Walang sagot ang mga libro, ang simbahan o ang mga matatanda. Ang katotohanan, dumating sa pinaka hindi inaasahang paraan. Isang sulat. Isang buwan matapos mailibing si Lola, habang nililinis ni na Papa at Tita Elma ang lumang baul sa ilalim ng kama ni Lola,
may nakita silang sobre. Lumang-luma, may pangalan ni Papa sa labas. At sa loob, isang liham, isang kwento, at isang huling katotohanan. Anak, kung binabasa mo na ito, malamang ay wala na ako. Alam kong marami kang tanong, at panahon na para sagutin ko ang mga yon. Noong ako'y 17 taong gulang, hindi aksidente ang pagkakakilala ko sa lalaking iyon. Hindi siya estranghero, at hindi rin siya basta dayo lang mula sa Capiz. Siya ang aking lolo, isang anak ng dilim. Napapitlag si Papa sa binasa. Parang lahat ng narinig niya noon ay biglang nabigyang hugis. Hindi ko siya nakilala bilang pamilya, hindi ko rin siya minahal. Pero sa aming lahi, may tinatawag na pamana ng sipol. Isang sipol na kailangang ilipat. Isang tungkuling hindi mo pwedeng tanggihan. Ako ang napiling tagapagmana. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil ako lang ang may lakas ng loob para tumanggi at magdala. Noong una, wala akong nararamdaman. Hanggang sa unang gabi ng sipol. Ang tunog, hindi mo maririnig sa tenga. Nararamdaman mo ito sa balat, sa likod ng leeg, sa ilalim ng talampakan. At sa bawat huni nito, may nilalang na dumarating mga hayop, mga anino, mga mata. Akala ko kaya kong pigilan, kaya kong itago, kaya kong ituring na simpleng ingay. Pero sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng pagkatao ko. Hanggang sa hindi ko na alam kung sino pa ako. Pero tandaan mo anak, lahat ng sipol may kapalit. Ang una, tinig mo. Ang pangalawa, panaginip mo. At ang huli, kaluluwa mo. Ako ang huling tagapagdala. Hindi ko nais ipasa ito. Kaya't sa huling ritual, sa tulong ng albularyo, sinubukan naming patayin ang sipol. Pero ang sipol, hindi pinapatay. Inililibing lang, pinapahinga lang. At kapag may sumagot sa huni nito, babalik ito. Muli siyang hahabi ng daan. Muli siyang maghahanap ng katawan. Kaya anak, kung marinig mo man muli ito, ang sipol ng gabi, ang huni ng itim na ibon, huwag mong babatiin. Huwag mong titigan kung saan galing ang tunog. At higit sa lahat, huwag mong sasagutin. Dahil ang sipol ay hindi para sa tao. Ito ay paanyaya ng kagutuman ng mga nilalang na nasa likod ng dilim. At kapag tinanggap mo ito, kakainin ka nito. Patawad anak. Patawad sa lahat ng aking dinala. Sa lahat ng aking itinago. Sa lahat ng aking isinuka. Ang tanging magagawa ko ay wakasan ito. At sana hindi ito muling matawag. Hanggang dito na lamang, Minda. Pagkatapos basahin ang liham, natulala si Papa. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya kahit wala na si Lola, hindi pa tapos ang kwento. At mula noon, ipinasa niya ang kwento sa amin. Sa bawat family gathering, sa bawat gabi ng ulan, sa bawat pagkakataong naririnig naming parang may huni sa malayo kahit walang hangin. At ngayon, ako na ang tagapagsalaysay. Ako na ang apo. Ako na si Nico. At ako ang nagsasabing, walang masama sa sipol, pero may sipol na hindi mo gugustuhing marinig. Epilogo. Minsan sa hating gabi, habang naglalakad ako pa uwi mula sa eskinita, naririnig ko ang mga tanod na nagbibiruan. May isang nag-iisipol. Tugtog ng pusong bato o kaya titi ng ina mo. Pero minsan, may sipol na hindi nila pinagmumulan. Minsang walang tao sa paligid, minsang walang hangin. At sa ganung pagkakataon, hindi ako tumitingin. Wakas, ang misteryosong pagsipol ni Lola Minda. Kwento ng isang babaeng nayanggaw. Kung nagustuhan mo ang video, maaari bang i-like mo ito, i-share sa mga kaibigan mo, at mag-comment ka na rin ng parting nagustuhan mo.
Mag-subscribe ka na rin sa channel at i-tap ang bell icon para updated ka sa mga susunod pa nating mga kwento. Sa muli, maraming salamat sa pakikinig.